meron nga pala tayong ka-meet up tonight na dating seaman na nagnegosyo na rin dito sa Pilipinas. At tanongin natin siya kung ilang taon na siya nag-stop, ano yung mga business na inumpisahan niya, at bakit mas pinili niya na mag-business lang dito kaysa sa sumampa pa. Hello, I am Grace. 20 years akong sea service. Since September 2023, yun yung last na uwi ko, hindi na ako sumampa ulit. Nag-decide akong tumigil kasi napansin ko yung mga nauna naming business na put up, habang nagbabarko pa kami, hindi namin ma-scale. Hindi namin makita yung growth. Kaya nag-sacrifice ako na tumigil para mas matutukan yung pagninegosyo para eventually kami ng partner ko, dito na lang din kami sa Pilipinas. So right now, we have Lick and Gulp Bar sa Tagaytay na Sugbu Road. We have Little Giant Packaging Supplies. We have 3 branches. We have LG Coolers sa Tanza and Dasma. Currently, pa rin kami? Franchisee pa rin kami ng Master Siomai. And hopefully, God's will, makapagbukas kami ng isa pang branch dun sa na-approve sa amin na location ng LRT Redemptorist Asiana Station. Masarap kasi yung nagbabarko ka. Actually, talagang maganda naman ang pera dyan. Kaya lang kasi, right now, at our age, ako, I'm 47, parang feeling ko I'm buying time. Kasi syempre, kailangan natin mag-spend ng time with our family, yung ma-experience naman natin na yung lahat ng occasions, nandito tayo, present tayo, hindi lang tayo basta nagpapadala ng pera, panggastos nila. Minsan ma-enjoy din naman natin yung company nila kasi kasama tayo dun sa celebration. Secondly, nag-aalala na rin ako sa health dahil feeling ko medyo unhealthy ng konti yung ating lifestyle, yung pagod, yung puyat, pagkain. Nakita ko kasi yung namatay yung parents ko, magkasunod na wala yung mother and father ko. Nakulangan ako sa oras. I had a guilt feeling na hindi ko sila nakasama ng matagal. I was away 8 months, 9 months, 10 months. Magbabakasyon ako ng 2 buwan. Mahaba na yung 3 buwan. Tapos, hindi ko din naman sila kasama araw-araw. Hindi ko rin sila naalagaan nung may sakit na sila. Kaya from there, not to have the same fate I did, yung partner ko, gusto ko rin makauwi na siya. She spends time with her parents na dahil nagkakaedad na rin sila. So, ang ginol na namin is maka-establish ng business. Hindi madali, pero sa tulong at awa ng Diyos, kakayanin lahat. At magiging profitable lahat ng business at makaka-expand. Minsan, mahirap talagang tumigil sa pagbabarko, but kung i-analyze natin yung mga situation, ano ba yung pinaka-importante sa buhay ng tao? Syempre, yung makasama natin yung family natin, yun yung isa sa goal. Here, bumubuo tayo ng community, baka makapag-share tayo ng value sa mga nagsisiman din dyan, gustong makita kung ano ba yung mga paano makastop yung pagbabarko. Tanong, yun ba yung talagang pinapangarap natin hanggang sa tumanda tayo, or ma-found out kung ano yung pinaka-solution? The first thing that we should do pa rin is to ask God's wisdom. After we ask God, makakapag-execute na tayo at yung business na tatayo natin is aligned with His will. Guys, we invite you, kung dati ka ring seaman at gustong magnegosyo dito sa Pilipinas, connect with us. Din namin kayo mag-drop by dito or message us para ma-share nyo din yung story nyo para matuto rin kami sa mga experiences nyo. Kaya invite namin kayo. This is Bas. And this is Grace. Dating seaman na nagnegosyo na lang dito sa Pilipinas. Sipag at dasal, makakamit din ng tagumpay. Kahit anong hirap, ayaw sumuko, di nawala ng saysay.